May kwento ako. Babae ako. At share ko lang yung experience ko sa pag-ibig. Naranasan ko ng magmahal ng todo-todo. Sagad-sagad. Yung wala akong tinira para sa sarili ko. Kasi akala ko, siya na ang panghabang buhay ko. Ay, diyan ka nagkakamali. Itong lalaki ang una kong pinaglaanan ng pagkababae ko. Wala akong pinagsabihan sa unang nangyari sa akin. Dahil hindi ko pa alam kung sino ang aking pagkakatiwalaan. Kasi kahit sariling best friend ko, ayaw sa lalaking yon. Ba't ginusto mo yung mga ayaw nila sa'yo? Mas matanda siya sa akin ng 6 na taon. Kaya kung ano ang sabihin niya, ay sinusunod ko. Sit! O, ganun. Sisit ka din. Nung tumagal na kami, ayaw niya na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki. At dahil pareho kami noon na nasa inuman, kasama ang aming mga tropa. Medyo nakainom na eh. Sinabi ko lang naman doon sa isang kasama namin na magaling siya sa pagkanta. Nagbibideo okay kayo. Abay pagkatapos nun, etong boyfriend ko ay sinigaw-sigawan na ako. Pero isa sa mga rason kung ba't kami nagtagal ay dahil sa natatakot ako. Nung gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya, sabi niya, subukan ko lang daw. Dahil iinom siya ng mga nabibili sa Quiapo para tapusin na lang yung buhay niya. Ay, may pag-threat, ganon. Bina-blackmail ka. At dahil natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin, umabot ang relasyon namin sa 4 na taon. 4 na taon na puro takot. Well, sweet siya kung sweet. Mabait siya kung makitungo. Generous maging sa mga kaibigan ko. Kapag kami nga ay kumakain sa fast food, lahat yayayain niya at ililibre niya. Ay, ang taray naman. Hindi ko din siya mahiwalayan dahil siya ang una ko at sana siya na rin yung huli. At hindi ko rin siya mahiwalayan dahil sa ducks siya. Ba't naman ganon? Feeling ko wala nang ibang tatanggap sa akin. Bakit naman? Kasi para akong papel na punit na punit na. Pero kapag tinopak siya, yun, dun na lumalabas ang tunay niyang anyo. Dahil napagbubuhatan niya ako ng kamay. Ay, very, very wrong naman yung lalaki. Nag-abroad ako para tuparin yung mga pangarap ko. At kasama pa rin siya doon. Nung una ay ayaw niya pa nga pumayag na mag-abroad ako. Pero dahil sa sinabi ko na mag-iipon ako para sa'yo, ay wow, mag-iipon ako para sa pagpapakasal natin. Kaya napapayag ko naman siya. At naka-6 na buwan pa lang ako sa abroad, aaminin ko na miss ko na siya. Ay! Hoy! Pero sa abroad pa pala ako matatauhan. Ang dami kong mga na-realize. Una sa lahat, napagtanto ko na nilalason niya lang pala ang buhay ko. At nung nawala siya sa sistema ko, nakapag-isip-isip ako ng tama.
Kaya mabuti na rin pala na nakawala ako at na naghiwalay kami kahit sa distansya lang. At least, ngayon, nasa tamang direksyon na ako.